Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Welcome po dito sa ating gawain every 4 o'clock. Dito po sa Rema Pills, sabi nga, yung online Bible study po natin. Ako po ang tagapagsalita ngayong hapon na ito. Ako po si Pastor Larry. So, ang topic po natin is yung takes of the believers. So, mag-review po muna tayo. Mag-share po ako ng screen. Ayan. Ayan po. Sabi niya, takes for believers. Ano po ba ibig sabihin ng takes? Ito po ay dinefine ni Pastora Giselle. Sabi niya, ito ay ginagamit minsan willingly or reluctantly. Sabi niya ganon. Pwede pong wholehearted mong kinuha or in-embrace, pero yung iba napipilitan, ganyan, or kahit ayaw nila, sige na nga lang, ganon. Pero sa ating mga believers, mga kapatid, dapat ito ay ine-embrace natin kasi ito ay nakakatulong sa atin. Amen po. Number one, ito po yung pinalakay ni Pastor Giselle. Sabi niya, take the yoke of Christ. Yun nga po yung pamatok na sinasabi. Di ba po ito yung minsan nakikita natin sa mga baka, sa mga kalabaw, di ba po dito sa probinsya, na nilalagay po sa likod nila. At kung tayo, sabi nga ng Panginoon, ay nabibigatan, pasanin natin yung pasanin na binibigay sa atin ng Panginoon at ito ay magaan. Ibig sabihin po yung willingness natin na magpag-guide at sumunod sa Lord. Amen po. At number 2 naman, sabi niya, take up the cross daily. Amen po. Ano ba yung cross nung unang panahon? Amen po, ito ay sabi nga, instrumento raw ng death. Kasi nung unang panahon, yung mga ipapako sa cross, pinapabuhat po sa kanila at napakabigat nung cross na yon. Ito yung pag-alala raw natin na every time na yung cross ay naalala mo, sabi niya, pasanin mo daily, ibig sabihin po, ito ay yung pag-alala natin na yung sarili natin ay, sabi nga, ay pinapatay yung kagustuhan araw-araw. Hindi yung gusto natin, self-denial po, kundi yung kagustuhan na po ng Diyos ang mangyari sa atin. Ito yung simula na buhay na mayroong Jesus. Amen po. At yung kahapon po, yung tinalakay ni Pastora Edra, ito po yung take no thought for life. At saka yung number 4, sabi niya, take no thought for raiment. Ano po ba ibig sabihin na? Sabi niya, huwag kang mag-worry. Huwag kang mag-worry sa buhay. At ano pa, huwag kang mag-worry dun sa susuot, kakainin at dadamitin. Amen po. Ang gusto ng Diyos, sabi niya, ipagkatiwalaan natin siya. Amen po. At dito naman po sa number 5 sa number 6, dalawa po yung tatalakayin natin. Sabi niya, take communion. At yung number 6, sabi niya, take the whole armor. Amen po. So sa number 5, ito po yung today's topic natin. Sabi niya, communion. Ano po ba ibig sabihin nito? Comes from Greek word to give thanks. Bilang pasasalamat saan? Doon sa ginawang kabutihan ng ating Panginoong Yesus. Di ba po, ang Panginoong Yesus ay nagsakripisyo para sa atin. Amen po. Para tayo maligtas. Para sabi nga, sa kanyang mga latay, tayo yung nagsigaling. Amen po. Sa kanyang katawan. Amen po. At pag-alala natin sa Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Di ba nga po siya, sabi niya, pupunta siya sa langit. Amen po. At ipaghahanda tayo na matitirahan doon. Napakasarap, di ba? At dito, sa pagkukomunyon po natin, inaalala natin siya, yung kabutihan ng Diyos sa atin. Sabi niya dito, is a sacred time of fellowship with God. Sacred time of fellowship with God. Amen po. At ginagawa po natin to every first Sunday of the month. Amen po. At naalala ko mga kapatid, nung pandemic, amen po, every time na lang na maalala namin at every time na may chance kaming gawin to ay ginagawa namin. Amen po. At ang laki ng naitulong po bilang proteksyon at magandang kalusugan sa amin at sa ating lahat. Amen po. We're believers, remember Jesus sacrifice on the cross. So inaalala natin yung sakripisyo ng Panginoon. Pagka tinitake mo yan, di ba? Sa kanyang mga latay, mga kapatid, tayo yung nagsigaling. Amen po. Anumang sakit at karamdaman, sabi niya, ating nire-reject.
pinapalayas at hindi tinatanggap sa ating katawan. Alam niyo po, personally sa akin, ginagawa ko po ito pagka nandyan ang sakit, yung karamdaman. Naalala ko nung ako'y namimilipit sa sakit. Alam niyo po, ito, lagi kong binabanggit, pagka take mo ng komunyon, sasabihin mo, ito'y nire-reject, pinapalayas at hindi tinatanggap sa katawan. Sa mga latay ng Panginoong Yesus, kami nagsigaling, ako'y naggumaling. Amen po. At mga kapatid, di ba po pagka ginagawa natin to, sabi nga, nandun po ang encouragement ng Diyos sa atin at binibigyan tayo ng kalakasan. Tayo mga kapatid ay manghihina. Alam ng Lord yan sa pagpapatuloy natin, sa mga sitwasyon natin, darating yung time manghihina ka. Pero mga kapatid, pagka ginagawa mo to, sabi nga, dito, habang nagkukumunyon ka, nagre-renew ka ng trust sa Panginoon, nire-renew mo yung pagtitiwala sa Diyos at nagre-reflect ka saan? Dun sa mga ginawa ng Diyos. Di ba, bibigyan tayo ng konting time, sabi, alalahanin yung mga ginawa ng Diyos at magpasalamat tayo sa Lord. Amen po. At dito mga kapatid, physically, sabi nga, dahil nga sa katawan ni Jesus, di ba po, yung bread, as representation ng katawan ni Jesus, ito ay physically parang ito ang Diyos natin, di ba? Nagre-represent, nandito ang Diyos natin, kasama natin. Amen po. At dito po, sabi niya na ganoon sa 1 Corinthians 11:24, and we had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you, do this in remembrance of me. In remembrance of me. Amen po, pag-alala sa Panginoon. Amen po. At ito po dapat ay hindi binabaliwala. Dapat ito ay pinapahalagan at dapat maging worthy tayo. Amen po. Tingnan po natin, sabi niya na ganoon, what does it means to take communion unworthy? Pagka hindi ka worthy, ano po nakalagay dun sa 1 Corinthians 11:27? Whoever therefore eats the bread or drink the cup of Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let every person, lahat tayo mga kapatid, examine himself, then so eat the bread and drink the cup. Bakit mo gagawin ito? May nakalagay kasi dyan, sabi niya na ganoon, pagka hindi mo pinahalagan ito, yung iba ay laging masasakitin at yung iba ay nagsimatay na. Amen po? Pagka hindi ito pinapahalagan, hindi ka worthy dito, sabi niya, nagiging masasakitin at yung iba ay namatay na. And I believe mga kapatid, naniniwala ako, pag pinahalagan mo to at binigyan mo ng nag-reflect ka sa sarili mo, ito ay in a positive way, ano mangyayari sa'yo? Sabi nga, hahabang yung buhay, ano pa? Magiging malusog ang iyong pangangatawan. Magiging malakas po tayo. Amen po mga kapatid. So, pahalagan natin to. Yung mga iba nagtatanong, bakit kailangan ng komunyon? Mahalaga po. Amen po. At nung ang pandemic mga kapatid, super na ito ay, sabi ko nga, every Sunday, every may gawain, ginagawa po namin ito. At ang laki ng naitutulong. Isa po dito, yung kalakasan mo physically, amen po, protection, at alam mo mga kapatid, habang tinitig mo to, na nararamdaman mo rin na nandyan ang Panginoon, na sinasabi niya na pinagtagumpayan ko na yan. Amen po, sa aking mga latay, kayo'y nagsigaling na. Amen po, ito'y pangako ng Diyos na in-embrace natin. At pangako ng Diyos, di ba po, nababalik siya para sa atin. Amen po. Ngayon, dito naman po tayo dun sa susunod na topic. Sabi niya dun sa Ephesians 6:13 to 18. Ito po yung putting on the full armor of Christ. Amen po, yung full armor. Amen po. Sabi niya dito, therefore take up the whole armor of God that you may able withstand in the devil's evil days. Sabi niya na gano'n, evil days. Bakit? Ngayon po, ang kaaway nandyan, di ba po? Ang panahon natin, sabi nga, pasama ng pasama ng pasama. At alam natin na
habang tayo nagdo-double time, ang Diyos ay nagdo-double time kasi malapit na siyang dumating, ang kaaway ay nandyan rin. Alam niyo po mga kapatid, naaalala ko dito, yung sabi niya na gano'n, ang isang part-time na Kristyano, part-time ka lang na Kristyano, hindi po part-time na sa gawain ng Diyos, iba po yung part-time pastor, kundi yung part-time lang na Kristyano. Ibig sabihin, Kristyano ngayon, kinabukasan, hindi na naman, lulubog, lilitaw, malamig, mainit, sabi niya na gano'n, hindi mananalo saan? Sa full-time na kaaway or sa devil. Amen po? Sabi niya, withstand in the evil day. Nandyan ng kaaway, mga kapatid. Nandyan, sabi niya na gano'n, tingnan niyo po, 1 Peter 5:8, ano po nakalagay? Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a rolling lion, looking for someone to devour. Nandiyan lang kaaway, aligid-aligid, kung paisi-isi ka. At sabi niya, whole armor po ang sinasabi dito. Ibig sabihin, suot mo lahat. Amen po, hindi lang yung helmet, hindi lang yung shield faith, hindi lang yung sword of the spirit, kundi lahat. Amen po. May naalala tuloy ako nung high school sa kanong college kami, yung mythology po, magsa-sidetrack lang ako. Di ba po nandun yung si Achilles, di ba? Siya ay doon, yung gods nila. Ayun po, i-share ko lang, yung gods po nila napakalakas at invulnerable raw. Pero meron siyang isang kahinaan, saan? Sa may paa. Bakit nung nilubog siya doon sa sa well, sabi na ganoon, hindi hinawakan yung paa niya doon sa Achilles na nabanda sa paa, mga kapatid. At nung tinaas siya, hindi nalagyan ng protection, at nung pinana siya, namatay siya doon. Amen po? Namatay siya, so meron siyang weakness. Ngayon mga kapatid, sa atin, mga Kristyano, kailangan full armor ka. Amen po? At hindi lang to ngayon or bukas or sa Sunday lang, kundi ito po ay dapat ginagawa mo araw-araw sa buhay mo para ano? Para hindi tayo matalo ng kaaway. Hindi po yung physical na helmet ang isusuot mo o kaya may shield or ano man, kundi ito po ay, sabi nga, ang kaaway natin, we wrestle against not flesh but wicked spirit, mga bad spirit, evil spirit, mga kapatid. At yun nga po, tingnan po natin sa John 10:10, sabi niya, the thief comes only to steal, to kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen po. Ang Diyos ay nandito para bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen po. Ito po, sabi niya, be strong in the Lord. Isuot natin, helmet of salvation. Amen po. Ang kaligtasan po, pagka inaccept mo ang Panginoong Yesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, amen po, 100% ligtas na tayo, sinasabi po natin. Pero sabi niya, isuot mo lagi ang kaligtasan yan. Pangalagaan mo yung kaligtasan yan. Hindi yan tinatanggal. Amen po? Kasi pagka tinanggal mo yan, saan ka napunta, baka pagdating ng Panginoon, hindi po tayo makilala. Amen po? So ano yan, yung helmet ng salvation, ito po ay inaalagaan natin, nakasuot dapat sa atin. Breastplate of righteousness. Amen po? Dapat nandyan yung nasa katwiran po tayo, nasa Panginoon tayo, at may holiness. Amen po? Sword of the Spirit, shield of faith. Amen po, na nandyan yung kaaway na umaatake lagi sa atin. Yung palaso ng kaaway. Nandyan ng kalasag na binibigyan ng Diyos. Belt of truth. At syempre mga kapatid, yung shoes of the gospel of peace. Ang pangako ng Diyos. Amen po. Dapat ito ay kailangang kapitan natin at sinishare natin. Amen po. At alam nyo mga kapatid, sa buhay natin ngayon, kailangan nating maging matatag, malakas na Kristyano. Lagi nandyan na isuot natin yung protection na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi, ang kaaway
kaya kang sakmalin, kaya kang dakmain pagka tayo po ay nangihina. Amen po. At mga kapatid, magpalakasan tayo sa bawat isa. Mga kapatid, alam niyo po, ito po ay dapat inaalala mo, dapat nag-iingat tayo, mapagmatsyag tayo, lagi magbantayan tayo, sabi nga. Ingatan mo lagi yung sarili mo. Ayan po mga kapatid. At ayan po, salamat sa pakikinig po ngayon. Sige po, mag-pray po tayo. Yes, so God Lord, salamat Panginoon sa hapon na ito, O Diyos, Lord, sa natutunan namin regard sa komunyon, at Lord, doon sa armor, full armor, Panginoon, na binibigyan mo sa amin, O Diyos, upang hindi kami masilo ng kaaway, hindi kami matrap ng kaaway, kundi, Lord, maging matatag kami, makaligtas sa anumang atake ng kaaway, O Diyos. Lord, patuloy, O Diyos, na ingatan mo ang bawat sa amin, saan man kami naroon, O Diyos, sa Pilipinas man or sa ibang bansa, sa mga nakikinig ngayon, O God, hawakan mo ang bawat isa, ingatan mo, O Diyos, anuman yung mga dalahin namin, anuman yung mga sitwasyon namin ngayon, O Diyos, dalangin ko ang mapagpalang kamay mo, ang yumakap sa amin, ang pangako mo, ang manatili, ang aming kakapitan, Panginoon. At Lord, anumang sitwasyon, anumang atake ng kaaway, malalagpasan namin sa inyong tulong. Lord, patuloy namin ina-acknowledge ka sa aming puso na wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa.